ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Lunes tayo ngayon, ikalabinwalo na ng Agosto 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 2026 National Budget. Sisimulan ng talakayan ng Kamara ngayong araw. Ilang alkalde sa bansa humihirit ng full transparency at genuine accountability sa talamak na korupsyon sa flood control projects. Dating Congresswoman Stella Kimbo nagfile ng election protest laban kay Mayor Maan Chidoro ng Marikina. May-ari ng SUV na sangkot sa road rage sa Makati City ipinatawag ng LTO. Mahigit 47 million pesos na laga ng shabu na sabat naman sa South African Sanaiya. LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility naging bagyong Juaning. Isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, todo mantay ngayon ng pag-asa. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, naging bagyo na ang low pressure area na nasa loob ng PAR. Tatawagin ito sa pangalang Juaning. Hanggang alas 2 sa madaling araw, ang LPA sa Batanes ay naging bagyo. Antabayan na ng buong detalye nito mamayang mga bandang alas 5 ng umaga. Ayon kay Charmaine Barilla, huling namataan ang sama ng panahon sa layong 585 kilometers silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Samantala, isa pang LPA sa manang panahon sa labas ng PAR ang namataan din sa layong 1,010 kilometro kanluran ng Hilagang Luzon. Malaki din ang tsansa na maging tropical cyclone. Ayon kay Barilla, ang trough of extension ng dalawang LPA ang magdadala ng mga pagulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Zambales at Bataan. Naibag na bigat ka na kayo amin sa mga kababayan natin dyan sa norte. Habagat naman na pinalakas ng LPA ang magpapaulan sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Yan din sa Palawan habang localized thunderstorms ang mararanasan naman sa iba pang panig ng bansa. Nakapagtala na ang Department of Health ng 211 kaso ng rabies mula Enero 1 hanggang Agosto 2 ng taong kasalukuyan. Mas mababa ito sa 21% kumpara sa parehong panahon ng nakarang taon. Yan man, nagbababala pa rin ng DOH na hindi dapat maging kampante ang publiko dahil nakamamatay ang rabies. Hinikayat din ito ang pet owner na pabakunahan ang kanilang mga alaga laban sa rabies upang matiyak na magkakaroon ito ng pinaka-epektibong proteksyon. Ayon sa Department of Health, halos pantay ang bilang ng mga tao na nakagat ng sariling alaga at ng mga askal o yung mga galang hayop pa. Nawala ng kanyang buong ipon ng isang senior citizen matapos ma-scam sa pamamagitan naman ng cellphone. Ayon sa anak ng biktima na nagpost sa social media, dakong alas 11 ng umaga na makatanggap ng tawag ang kanyang ama mula sa isang babae na nagpakilalang kawani ng Social Security System. Nag-alok umano ang babae ng assistance sa SSS downloadable application at ipinadala ang link sa pamamagitan ng email. Nagkataon naman na kailangan ng biktima na mag-generate ng payment reference number para sa kanyang SSS transaction, ngunit hindi umano gumagana ang opisyal na SSS mobile app. Ayon sa kausap dito sa telepono, may update umano ang SSS app at hindi kinakailangan ng pumunta sa tanggapan upang makakuha ng personal reference number o payment reference number.
Sa halip, ginabayan pa nito ang biktima sa mga gagawin kabilang ang pagpoproseso ng pag-install. Pinayuhan din ito ang kausap na huwag papatay ng telepono habang nagsasagawa ng update. Gayunman, makalipas ang 2 oras, hindi pa tapos ang update dito. Kinabahan ang anak ng biktima dahilan upang patayin niya ang telepono at tanggalin ang SIM. Nambuksan itong muli. Wala nang laman ang kanyang online banking na nagkakahalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Kung sino man tong mga demonyong to, mga walang kaluluwa, pantakin po ninyo. Senior citizen na, ninanakawan nyo pa. Buhay pa kayo, sinusunog na ng impyerno ang inyong mga kaluluwa. Mga demonyo kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes na Lunes, mag-iinit ang ulo natin dahil dito sa mga scammer na ito. Maawa namang ho kayo. Wala na kasi silang sinisino eh. Matanda, bata, nako, kahit alam nilang sangkay, sangtuka. Hindi ho nila pinapatawag. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi ho nila pinapatawad pala. Ganyan ho yung klase ito, mga scammer na ito. Lord, kunin nyo na kasi sila. Di bale, madadali ho ng iba't ibang karamdaman yun. Masama hong mag-isip ng masama sa kapwa, pero pagka ganyang mga scammer ho, dapat, Lord, kung yung mga kurakot, dapat, dapat din ito mga scammer na ito dahil wala yung sino-sino. Ipinatawag na ng Land Transportation Office ang may-ari ng isang SUV na sangkot sa insidente ng road rage sa Makati. Magugunitang nag-viral online ang isang motorista na nagpabago-bago ng lane at nagpakita ng bastos na hand gesture. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, natunto ng sasakyan sa pamamagitan ng license plate nito at nakarehistro sa may-ari na nakatira sa Makati City. Layo na niya ng hearing na alamin kung ang may-ari mismo ng sasakyan ang siya ring nagmamaneho at kung hindi ay kailangan matukoy ang totoong driver para masampahan ng reklamo. Posibleng maharap sa 70 araw na suspension ng driver's license ang naturang driver dahil sa reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, inilagay na rin ang sasakyan sa alarm status upang mapigilan ang anumang transaksyon habang isinasagawa ang investigasyon. Nasa batang mahigit 47 million pesos na laga ng hinihinalang shabu mula sa bagahe ng isang 43 anyos na South African sa NAIA Terminal 3. Kasunod ito na iginasang anti-drug operations ng PNP Aviation Security Group at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Force. Naharang sa nasabing foreign national ang sa Arrival International Area matapos madiskubre ang iligal na droga sa kanyang luggage nang ito'y sumailalim sa x-ray screening. Nasa kustodiya na ngayon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang naturang pasahero at magamit nito para sa documentation at disposition. Pumalo sa mahigit 33.7 million ang nakolekta ng multa ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila bunsod ng ordinance violation. Kasunod dito ng pagkakaaresto ng aabot sa 120,000 individuals na lumabag sa mga lokal na ordinansa sa Metro Manila mula Agosto 1 hanggang 15. Sa naturang bilang, 46,356 ang pinagmulta, 75,598 naman ang nakatanggap ng warning at kalaunay pinalaya rin, habang 543 ang kinasuhan. Kabilang sa nilabag ng mga ordinansya ay ang pag-inom at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, paglalakad sa labas ng walang suot na pang-itaas, pag-ihi, fishing in public, pag-ihi at pagtatapon ng basura at curfew violations. Gayon din ang paggamit ng karaoke na higit sa pinapahintulutang oras. Ito yung babala natin sa mga AIM, sa mga ayaw ipasa ang mic, madaling araw na nang bubulahaw pa. May mga nahuli din dahil sa vandalism, road obstruction at traffic code violations. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. O ay mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable on Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, say challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap.
Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Teka muna, Malu, nandiyan na ba yung winner natin ng mahiwagang tunog? Ano, ha? O, hindi makapag-ready si Tunog Master ng bagong mahiwagang tunog natin habang inaantabayan natin ang ating winner. Malu, okay na? Paki-prioritize natin yung ating winner ng mahiwagang tunog na si Christine Ramos ng Katanawan, Quezon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. Oy, doon sa mga bumibiyahe abroad, ano ha, nakikita ho ninyo ang Changi Airport ng Singapore. Sa mga bagong galing na Singapore, ha? Siyempre, nagpunta kayo doon sa Jewel. Alam ba ninyong mamumuhunan ng 7.8 billion pesos ang SM Prime Holdings Incorporated para sa pagpapaganda at pagsasaayos ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City? Ayon sa kumpanya, pangungunahan ng UK-based architectural firm na Benoy, ang multi-phase project na ang grupong ito ay kilalang nagdisenyo ng Jewel Changi Airport sa Singapore at yung Siam sa Bangkok. O Siam sa Bangkok. Ibabasa ang disenyo sa Crystal Island concept kung saan meron itong natural light, open space at organic forms. Kabilang sa mga itatayo ang may mga bagong retail space, energy efficient system at mobility upgrade. Inaasahang matatapos ang proyekto sa pagitan ng 2027 at 2029. Sana nga, ano, ha? Para may sarili din tayong tourist destination. Oo. Sa pagpunta ka ng Singapore, init-init ng Singapore, ha, pero dinadayo ng sangkaterbong mga turista. Bakit ho kanyo? Pagpasok mo pa lang ng airport, ganda-ganda na. Hindi mo gugusting lumabas ng airport, eh. Nandun yung Jewel, di ba? Ay, nakakainggit. Gano'n ang sitwasyon ho sa ibang bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kung ka makapag makapit, badikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concern Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense chocolate, mud and sabon ng cotton. Gawa po ito ng ACS. 18 makalipas ang alas 4 dahil sa kakulangan ng nag-e-enroll ng kursong agriculture, lokal na pamahalaan ng Northern Samar magbibigay ng scholarship sa mga kukuha ng nasabing kurso. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nagpasa ng resolusyon ng provincial government sa lalawigan ng Northern Samar sa pamamagitan ng Sanggunang Panlalawigan sa pagbibigay ng scholarship program sa mga estudyante na kukuha ng kursong agriculture. Naniniwala ang provincial government na magiging daan ito na mahikayat ang mga papasok sa kolehiyo na kumuha ng nasabing kurso. Sa nasabing scholarship program, inaasahan na marami ang mag-i-interest sa farming at agri-entrepreneurship sa pamamagitan ng kursong agriculture. Inaprubahan ito ng June 2025 matapos nipasa ng Sanggunang Panlalawigan ng nasabing ordinansa. Ang pagpapatupad ng provincial government ng Northern Samar Agriculture Scholarship Program sa mga indigent at deserving Nortihanos. Ayon sa provincial government, ang programa ay minungkahi mismo ni Provincial Agriculturist si Luis Acompañado dahil ito sa pagbaba ng bilang ng mga estudyante na kumukuha na nasabing kurso. Tatanggap naman ng full scholarship package, tuition, school fees, stipend for living board at transportation expenses, book allowance at farm tools at uniform allowance. Isusunod na dito ang pagka-aproba sa Implementing Rules and Regulations o IRR. Mula sa Action Radyo Katarman, ito si Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Buo naman ang suporta ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa plano ng Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng 10 state-of-the-art fish port upang mapatatag ang food security sa bansa. Tinak ni Speaker Romualdez na ang 20th Congress ay masusing tatalakay sa mga panukalang pondo para sa agri-fishery sector sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program upang matiyak na wasto at makabuluhan ang alokasyon nito. Sinabi ni Romualdez, matapang na naglalayag ang ating mga mangingisda upang sila'y may maiuwing yamang dagat, mailako sa ating merkado, may maitusto sa kanilang pamilya.
Ang kanilang tapang at tiyaga ay dapat mabigyan ng angkop na suporta mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga makabagong pasilidad. Pinuri ng lider ng Kamara ang Pangulo sa pagsusulong nito na makapagpatayo ng mga bagong fishport na may kasamang makabagong teknolohiya gaya ng cold storage facilities, imbis na simpleng rehabilitasyon lamang na dati na sa mga dating pasilidad. Kamakailan ay pinangunahan din ng Pangulong BBM ang integrasyon ng pinakamahusay na Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex sa Barangay Tansabaybay, Iloilo City nitong nakalipas na linggo. Sa naturang okasyon, ipinahayag ng Pangulo ang plano na magtayo ng 10 pang bagong fishport na may modernong pasilidad, teknolohiya upang higit na suportahan ng pamahalaan ang agri-fishery sector. Nadakip naman ang suspect sa pagpaslang sa 2 babaeng natagpuan sa isang kanal sa Palawig, Zambales. Naaresto ang mga salarin na sina alias Jinky, 30 anyos, at Benedict, 34, sa ginasang operasyon sa isang hotel sa Bagong Barrio, Caloocan City. Na-recover mula sa kanilang isang kalibre 38 revolver at ang sasakyang ginamit sa naturang krimen. Matatandaan na Agosto 14 nang makitang labi ng 2 biktima na sina alias Kangkang at alias Lengleng, parehong may gunshot wound. Ini-establish pa kung ano bang motibo ng naturang pagpatay. Si Christine Ramos ng Catanawan, Quezon, finally kausap na ho natin. Christine, good morning. Good morning po. Congratulations, galing mo naman. Bakit gumagamit ka ba ng panghilod na gano'n? Nung backstab? Well, hindi po. Ang gamit ko po ay yung bato lang, sir. Bato lang, sir. Lupit mo ha, bato ang ginagamit pang hilod sa likod. Naaabot mo. Para kasi plastic man, elastic man. Meron din po ako yung panglikod kaso yung net po. Net. Saan mo nakuha yung ideya na box scrabble? Set lang po ako nung nagbigay po ako ng pang nagamit sa sa pagliliyo. Nag-focus po ako sa scrabble tapos sketch lang po ako. Tapos binalikan ko po yung tunog. Parang tunog silicone po siya. Kaya trinay ko pong sagutin yung silicone. Galing. Congratulations ha. Nakarating na sa'yo? Opo, nung po. Nung araw din po in-announce na ako yung winning. Okay. Magkano nakarating sa'yo? Baka nabawasan pa ng tax. Tax free yan, ha? 9,000 po. 9,000. 9,000. Siya. Sige, congratulations, ha? Sige. Sali lang ulit. Pangilang panalo mo na ba ito? Since 2020 po, sumasali na po ako. Since 2020? Parang pang 3 ko na po ata, pang 4. Galing mo naman. Talagang nakatuto ka, ha? Siya. Sige. Sali lang uli, ha? Maraming salamat. Thank you. Thank you. Si Christine Ramos ng Catanawan, Quezon, nakadali last week ng 9,000 pesos sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang mga lakad natin ngayong araw nito. Huwag kalimutan, magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung inyong makabay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mag-showbiz nga muna tayo. Vice Ganda. Balik showtime matapos ang kanyang kontrobersyal na concert. Pero mukhang hindi pa siya mapapatawad ni Senator Marcoleta. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Bumalik na sa It's Showtime si Vice Ganda nung nakaraang Sabado pagkatapos ng controversial niyang concert na Super Divas kasama si Regine Velasquez. Ang siyaya nang dumating ito sa It's Showtime na kung saan ay nagpasalamat siya sa lahat na sumuporta sa kanilang Super Divas concert. Walang pahayag si Vice Ganda tungkol sa mga kontrobersyang nilikha ng kanilang concert. Pawang pasasalamat lamang. Hindi niya sinagot ang mga batikos na inabot niya, lalo na ang mga sinabi ni Senator Marcoleta na isa sa mga ginawang joke ng comedian TV host. Nagpasalamat din si Vice Ganda sa FAMAS dahil sa pagka-nominate sa kanya sa kategoryang Best Actor mula sa pelikula nitong And the Breadwinner Is. Higit sa lahat ay nagpasalamat siya sa audience na patuloy na sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga shows. Kaya pagkatapos ng It's Showtime ay nagyaya na siya sa mga audience na ilibre daw niya sa McDonald's katabi ng ABS-CBN. Dito pinatunayan ni Vice Ganda na bahagi pa rin siya sa mga endorsers ng naturang food chain. Sa gitna kasi ng intrigang ito ay nagbanta ang mga Maka-Duterte na ibaban nila ang McDonald's at iba pang mga ini-endorse ng komedyante. Lumabas pa si Heart Evangelista bilang bagong endorser nito. Akala ng karamihan ay tinanggal na si Vice Ganda bilang endorser ng McDonald's. Pero noong Sabado nga ay nagpa-McDo na siya sa lahat na nandoon sa studio ng It's Showtime. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oras sa buong Kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4. Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4, pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nalalapit na pagpapatupad ng guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o gamot. Ito yung gamot package ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, na naglalayong mabawasan ang out-of-pocket na gastusin ng Pilipinong nagkakaroon ng karamdaman. Simula kasi August 21, palalawakin ang PhilHealth Gamot Package sa 75 ang 21 gamot na libreng ibinibigay para sa iba't ibang uri ng karamdaman gaya ng impeksyon, hika, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, diabetes, high cholesterol, hypertension at iba pang masakit sa puso, gayon din ang karamdaman sa nervous system at iba pang supportive therapies. Pinuri ni Speaker Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang hangarin at paggabay sa pag-ata sa PhilHealth na palawakin ang serbisyong pangkalusugan lampas sa inpatient benefits. Binigyan din ni Romualdez na pinalawak na access sa 75 libreng gamot sa piling klinika at mga butika. May taunang limitasyon ito na 20,000 pesos per member. Hindi lamang ginhawang pinansyal ang idudulot nito kundi mahalagang hakbang tungo sa preventive at primary care kaysa nga naman sa magastos na tertiary treatment. Sinabi ng Speaker na marami sa ating mga kababayan ang nagtitiis lamang ng kanilang karamdaman, hindi ho nagpapatingin sa doktor. Hindi lamang dahil sa kailangan nilang magbayad para sa consultation fee at laboratory test, kundi dahil sa dagdag gastos pang gamot na kailangan upang sila'y gumaling. Binanggit din ito na hindi lamang mahihirap na Pilipino ang apektado ng problemang ito, kundi maging ang mga middle class. Pinuri naman ni Deputy Speaker at Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun ang Philippine Coast Guard sa matatag na paninindigan itong ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Maraming kinundinan ni Conghun ang patuloy na presensya ng China Coast Guard sa karagatan ng Zambales na niya'y malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng bansa at panglabag sa pandaigdigang batas. Noong Biyernes, August 15, sinabi ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard na ang barko ng China Coast Guard na nakita ay hindi lamang sa Manila Bay, kundi nasa halos 30 nautical miles mula sa Zambales. Sinabi pa nito na may barko din ng China sa Pangasinan, Ilocos, Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shoal na nagpapakita ng malinaw na banta at agresyon sa karagatan ng Pilipinas. Nananawagan din si Conghun sa pagpapatupad ng rules-based international order. Hinikayat ang lahat ng bansa na igalang kakarapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na pinagtibay naman ng 2016 arbitral
ruling. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ang habang ultamayo, ito po postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Alam ba ninyo na bawat kapsula ho ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya sabi nga po ng madalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Mas effective, mas marami ho tayong mararamdamang benepisyo mula po sa ultamayo. Ang ultamayo po ay nakatutulong para tayo magkaroon ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Kung may mga concerns pa ho kayo tungkol sa mga benepisyo po ng ultamayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. At kung ngayon pa ho kayo bibili, tuloy pa rin ho yung ating inaalok sa inyo na discount. 10% discount pagka bibili ho kayo sa ultamayo.shop. I-click po ninyo yung QR code. Pagkatapos gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel, matik yan. 10% discount. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-ina timbog sa 2.7 million pesos na laga ng shabu baril sa Maybas Operation. Nakuha din sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang mag-ina sa isinagawang bypass operation sa Barangay Kataning, Hermosa, Bataan nitong Sabado. Nakuha sa kanila at tinatayang kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ito ng 2.7 milyon piso. Ayon dito kay Hermosa Police Chief Police Major Winston Norte, nasamsam din ang isang 38 caliber na baril na may mga bala, electronic weighing scale, cellphone, lighter at 4,000 na mark money. Ang mga suspect ay residente ng Urani, Bataan at Tubong, Marawi City. Inamin ng ina na 3 taon na umano siyang nagtutulak ng droga at nakatakda na sanang umuwi ng Marawi matapos maubos ang kanilang panindang 1 kilo na shabu. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect at ngayong araw ng Lunes ay nakatakdang sumailalim sa inquest proceeding ang mga ito sa kasong isa sa pampaglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at illegal possession of firearms. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Pinuri ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pilot rollout ng pamahalaan ng Unified Identification System para sa mga persons with disabilities o PWDs. Inilarawan ito bilang isang mahalagang hakbang tungo sa dangal, katarungan at serbisyo para sa mga vulnerableng sektor o vulnerable sector ng ating lipunan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, sinimula na ang pilot implementation sa 30 lugar sa buong bansa. Kabilang dito yung San Miguel, dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sinabi ni Romualdez, pangunahing may akda ng House Bill No. 16 na naglalayong palawakin ang diskwento ng mga senior citizen at mga PWDs. Patunay ito ng taos-pusong hangarin ng Pangulong Bongbong Marcos na mapangalagaan at isulong ang kapakanan ng sektor na higit na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Sinabi pa ng mababatas, sa inisyatibong ito ng DSWD at ng National Council on Disability Affairs, matitigil na ang pagdanakaw at pagsasamantala ng ilan sa mga karapatan at benepisyong nakalaan lamang para sa mga kababayan nating may kapansanan. Layunin ng Unified PWD ID System, ganap ng mawakasan ang paggamit ng mga peking ID at may balik ang tiwala ng publiko sa mga benepisyong itinatakda ng batas. Tinatayang mahigit sa 200,000 PWDs ang makikinabang sa pilot rollout habang lubos na maipatutupad at kapag lubos nang naipatupad, inaasang aabot sa humigit kumulang 2 milyong PWDs ang makikinabang.
Ilulunsad din ang naturang hakbang sa Pasay City, Muntinlupa City at Santa Rosa, Laguna. Kabilang din sa 35 LGUs na sakop ng pilot run ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Pangasinan, ang Nueva Vizcaya, Rizal, Cavite, Camarines Norte, Aklan, Bohol, Bukidnon at South Cotabato. Ay may buntag sa mga tigpaminaw natin sa tupi, ha? 37 makalipas ang alas 4 na umaga, iprinisenta ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson Representative Jude Asidre ang 10-point legislative agenda na naglalayong palakasin, iangat ang kalidad ng higher education sa bansa. Ginawa ito ni Asidre sa kanyang keynote speech sa kauna-unahang AACCUP President Summit na ginanap sa Century Park, Manila. Dumalo sa 2 araw na pagtitipon na inorganisa ng Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities of the Philippines. Ito pa yung AACUP pa. Ang mga presidente at vice-presidente ng mga state universities at mga colleges, kasama ang mga eksperto sa quality assurance mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang tema ay Quality Assurance and Accreditation, New Framework, New Direction in Higher Education. Kabilang sa mga pangunahing prioridad na inilahad ni Asidre ay modernisasyon ng CHED Charter sa pamamagitan ng CHED Modernization and Governance Reform Act. Pagpapalawak sa access sa pagbibigay ng pantay na oportunidad para sa mga mahihirap na estudyante, gayon din ang pagsusulong ng digital transformation upang walang maiwanang institusyon sa higher education o technical vocational training. Ilan lamang yan sa mga isusulong na mga pagbabago o ito pong 10-point higher education reform agenda na para sa mga universidad. Maganda umaga, Pilipinas! At syempre kasama ang mga kolehiyo. Empleyado ng DPWH sa Ormoc City ginagamot ngayon sa ospital matapos pagsasaksakin dahil naman sa selos. Sino kayang nagselos? Alamin natin sa report ni Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga, Jimmy. Empleyado ng DPWH nagsag dahil sa selos ginagamot sa ospital sa siyudad ng Ormoc. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Nilo, 62 anyos, empleyado ng DPWH sa Ormoc City, residente ng Barangay Lower Cood, Barangay Libertad. Nakilala naman ang suspect si alias Simon na sa Wastong Tanggulang, retiradong Philippine Constabulary, residente ng Kanglion Street, Maraviles Compound, Barangay Don Felipe Larrazabal, Ormoc City. Nangyari insidente sa Ormoc City Superdome, South sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, naginalang suspect na ang biktima at ang kanyang miss may lihim na relasyon dahil nagtatrabaho sa parehong tanggapan. Dahil sa silo sinaksak 2 beses ang biktima, kaya tinakbo sa ospital para malapat ng kakulang lunas. Samantalang suspect pinaghanap ng kapulisan matapos tumakas na mangyari ang krimen. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Quezon, ha? At sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variant sa mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magtsatska. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipagmalaki natin ang gawang atin tulad ng Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, si Rian Ramos. Rian Ramos. Itinangging may balak na silang magpakasal ng kanyang kasintahang si Samber Sosa. Yan ang babalita sa atin ni Morley Alinio. Good morning, Morley.
Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Matapos mag-renew ng panibagong kontrata sa GMA7 si Rian Ramos noong August 12, ay agad na nagtanong sa kanya kung totoo nga ba ang plano na nila ni Sam Bersosa na magpakasal na this year. Tumawa lang ang aktres. Ayon sa naturang dalaga, wala pa raw sa plano nila ang magpakasal. Pero hindi niya itinatanggi na kung minsan ay napapag-usapan nila ang kanilang magiging wedding. Hindi raw totoo na may wedding plan na, may entourage na at kung saan sila magpapakasal. Pero ang totoo, mas lalong lumalim daw ang relasyon nila ni Sam at mas lalong silang nagmamahalan sa ngayon. Well, ayon kay Rian Ramos, hindi daw kailanman magiging hadlang sa kanyang showbiz career itong si Sam Bersosa. At sa katunayan, sa bawat tinatanggap niyang commitment sa showbiz ay isa itong si Sam Bersosa sa pumapalakpak at sumusuporta sa kanya, kaya wala na raw siyang mahihiling pa sa kanyang lovey daddy na si Sam Bersosa. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Hoy, alam ba ninyo, nagkausap na rin sina Bureau of Customs Commissioner Ariel Ronquillo at ang aktres na si Bella Padilla. Kaugnay na reklamo nito online matapos ngang singilin ng 4,600 na buwis ng Bureau of Customs ang kanyang order na nagkakahalaga ng 11,000 pesos. Online, Ayon sa aktres, base kasi sa tax calculator ng ahensya, nasa 1,650 lamang dapat ang kanyang babayaran at madalas siyang bumibili talaga online. Alam niya kung mababa o mataas ang dapat niyang bayarang buwis kahit pa walang calculator. Paliwanag naman ng Bureau of Customs, nakakonsign sa isang Krista Sullivan ang shipment at inassess ito ng DNT sa halagang 3,727. Pinatungan pa ito ng DHL kaya umabot ng 4,613.65. Hindi ho ang customs ang nagpataw ng mataas na tax. Sinabi pa ng ahensya, gamay lamang ang kanilang online tax calculator at hindi eksaktong batayan ng aktual na buwis dahil maaari pang mabago ang singil depende sa freight, insurance at iba pang applicable excise taxes na kasama sa proseso. Ayun, importante ho dito, nagkausap po sila at naging mabilisan ang aksyon ng Bureau of Customs. Ayun, At sabi nga po ni Commissioner Ariel Ronquillo, Ariel Nepomuceno, sabi po ni Commissioner Ariel Nepomuceno, open siya sa mga ganitong panawagan mula sa iba't ibang sektor upang maituwid kagad. Pero humingi rin ho siya ng paumanhin. Nag-apologize din siya doon sa hindi pagkakaunawaan kaugnay ng ipinataw na singil ng DHL. Maganda umaga, Pilipinas! Ginawaran ng Lifetime Achievement and Leadership Award ang MBC Media Group Chairman at dating Eco-President na si Fred J. Elizalde. Ang tawag ho namin sa kanya ay si FJE. Sa ginanap na Employers Confederation of the Philippines Golden Anniversary, kinilala nito ang natatanging kontribusyon at pamumuno ni Boss Freddy sa sektor ng negosyo sa bansa. Bukod kay Elizalde, binigyan din ng parangal ang ilang kilalang kumpanya mula sa automotive at beverage industry na naging katuwang ng ECOP sa pagsusulong ng kapakanan ng mga employer sa Pilipinas. Samantala, masayang ipinagdiwang naman ni Boss Freddy Elizalde ang kanyang 85th birthday kahapon sa Conrad, Manila, Mall of Asia sa Pasay City, kasama ang mga empleyado ng MBC, ang kanyang pamilya at mga kaibigan at mga kilalang personalidad. Ayun. At isa ho sa mga nag-perform, nagsayaw ay si Mayor Deo Macalma. Ayan, mantakin ho ninyo. Nagmadaling umuwi mula sa isang malayong biyahe si Mayor Deo para lamang makapag-perform sa birthday ni Boss Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Boss, happy birthday and more birthdays to come. Teka muna, nandito na lang din ho tayo sa pagdiriwang ho ng birthday
Birthday naman ngayon ni Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation, Malu. Ayan, Secretary Vince Dizon, the action man of the President. Happy birthday, ha? Ilan taon ba si Secretary Vince Dizon ngayon? Hindi ko rin alam eh. Oo. Tapos, last week din, nagdiwang naman ng kanyang birthday si Justice Persida Rueda Acosta, ang bossing po ng Public Attorney's Office. Justice Persida, happy birthday, ha? Tapos ngayong araw na 18 din, ha? Magbe-birthday din si Justice Claro Arellano, ang ating dating Prosecutor General, ha? Yan, Justice Claro, happy birthday. At sa lahat ho naman nagdiriwang ng kanilang mga birthdays ngayong araw na ito, happy birthday. Baka mag-treat pa ho kayo, nakakahiya naman. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaking nanutok ng barel sa Manawag, Pangasinan, arestado. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos Yakbasan at Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Himas Reyes ngayon sa Manawag Police Station ang suspect na kinilalang si Armando Bautista, 32 anyos, residente ng Barangay Nalsian, matapos itong manakot at mahulihan ng baril. Sa ulat ni Manawag Chief of Police Major Peter Paul Sison, alas 6 ng gabi, nakatanggap sila ng report sa pagwawala ng suspect sa kanilang barangay, kaya agad nirespondihan ng kanilang mga tauhan at naaresto ang suspect at nakumpiska rito ang isang kalibre 38 baril na walang bala at wala rin kaukulang papeles na naipakita. Nabatid sa biktima na isang 32 anyos na farm workers na nakatayo lamang siya sa tapat ng bahay ng kanyang pinsan nang lapitan siya at kursunadahin ng suspect na nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo na agad ay naglabas ng barilang suspect at tinutok sa biktima. Kaya sa takot nito nagtatakbo papalayo tumingi ng tulong sa mga barangay official na silang tumawag ng pulis. Kasong grave threats at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. 51 lang? 51 lang si Secretary Vince? Bata pa pala si Secretary Vince, ano? August 18, 1974 nang ipanganak siya. Aba, happy 51st birthday, Secretary Vince, ha? At teka mula, may bablaho tayo sa publiko. Pinag-iingat po ng Star City Management ang publiko na sa mga hindi otorisadong Star City voucher at mga gift certificate na ibinebenta online. Ang abiso ay kasunod naman ng reports hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala ng Star City, tanging sakluk Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. Posibleng magsimula sa kidney o bato ang Parkinson's disease at hindi sa utak. Hala? Ito ang lumabas sa bagong pag-aaral mula sa Wuhan University matapos matuklasan ang grupo ng alpha-synuclein o asin proteins mula sa loob ng kidney ng isang pasyente. Ang nasabing protina po ay nauugnay sa pagkakaroon ng nasabing sakit. Sa pagsusuri, ang mga healthy animals o malulusog na hayop ay walang alpha-synuclein o asin protein sa kanilang kidney. Pero nang magkaroon ng sakit sa kidney, dumaloy ang naturang protina sa utak na nagdulot ho ng pinsala. Ayun. Kaya din daw po nagtitrigger ng Parkinson's disease. Lumabas din sa pag-aaral na kahit ang mga taong walang sintomas ng Parkinson's ay nakitaan din ng pamumuo ng asin, dahilan para masabing ang kidney ang unang pinagmumula nito bago pa man kumalat sa utak. Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan, isang babaeng high-value drug personality na timbog sa bypass operation sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 ay Bagdabigat, Romy. Natiklong isang babaeng high-value individual drug personality matapos magbenta ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Iscrino Hill, Baguio City. Nagbenta ang 32 anyos na suspect
ng residente sa Fairview Village, Baguio City nang humigit kumulang 1 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos. Nakumpiska ng mga operating units ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na may timbang na 2 gramo na may standard drug price na 13,600 pesos. Nasamsam din sa kanya ang budel at buy-bus money na ginamit ng mga pulis sa naturang anti-drug operation at iba pang personal na gamit ng suspect. Harap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tagumpay ang operasyon sa pagsisikap ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng Cordillera PNP. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Naimbag na bigat din sa mga kababayan natin dyan po sa Pangasinan at dyan po sa Isabela. Magandang umaga sa mga taga-Tagig. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo-lalo na sa ating mga seafarers na naglalayag ngayon. Magandang umaga din kay Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. At syempre yung mga suki natin na tuwing umaga bumabangon talaga at bumabangon late matulog pala. At nag-aawang natin programa ang ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Si Tita Cora, si Tita Lloyd, Tita Linda, Sir Art, Boss Manny, at saka The Debonair, Juni Yambao. Suportado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kautosan ng pag-unlink ng e-wallet app sa mga online gambling sites. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, bukas sila sa naturang hakbang kung ito'y makatutulong upang matugunan ang mga problema sa online gambling addiction. Aminado din si Tenco na malaking mawawala sa kanilang kita oras na tuluyan na ipagbawal nga direktang pag-link ng mga e-wallets gaya ng GCash at Paymaya sa mga e-gambling app. Definitely magkakaroon ng pagbababa ng gaming income. Natitiyak ko yun. Dahil hindi na nga ganun ka-accessible. Pero sinabi ko rin kanina, kung ito ay isa sa mga pamamaraan para ating maibsan, mabawasan yung problemang hinaharap natin na social ills, wala pong problema sa PAGCOR. Kami po ay susuporta at tutulong sa pag-implement ng nasabing pagdidelink na yun. Sa direktiba nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinatupad na ang pagtatanggal ng mga e-wallet platform na may direct link sa mga e-gambling sites. Pero may binabanggit na pagka daw yung business portal ba yun? Mamaya check ko ha. Meron pa rin daw eh. Nagbabala naman nababahala si Senator Erwin Tulfo sa paglipat ng online gaming site sa iba pang apps. Bagamat pinuri ni Senator Erwin Tulfo ang e-wallet firm sa agarang pagtugon sa 48 oras na ultimatum ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong August 14 upang alisin ang link ng online gambling sites sa kanilang mga mobile app. Ginita man ng senador na hindi dapat dito matapos ang aksyon dahil lumilipat lamang ang mga gambling companies sa iba pang mga platforms. Yung iba nga doon nasa Viber na, Telegram o kaya sa Lazada. Ikinababahala rin ni Tulfo ang anunsyo ng ilang PAGCOR license online gaming sites, halimbawa yung Bingo Plus, na mananatiling accessible ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng website nila. Meron silang sariling app kung saan maaaring mag-deposit at mag-withdraw gamit naman ang e-wallets. Habang sa Lazada naman, ibinebenta ang Bingo Plus voucher na magagamit para sa credits ng paglalaro. Ayon kay Senator Tulfo, kailangan na masusing pagtutok ng Senado at mga pribadong sektor upang mapigilan ang lumalalang online gambling addiction sa bansa. Sino man ang gumamit ng pangalan ko, consider it denied.
Ito ang matigas na pahayag ni Senator Bongo kasabay ng pagbasura sa panibagong aligasyon na nagugnay sa kanya sa negosyo ng konstruksyon ng kanyang pamilya. Itinanggi ni Senator Gong ang aligasyon na sangkot at nakinabang sa ang mababata sa mga benepisyong natatanggap ng kanyang pamilya mula sa construction business. Iginit ni Senator Go, ang idinidikit sa kanyang issue ay nire-recycle lamang, malisyoso at matagal nang nailibing. Sinabi pa ng Senador, kaisa siya sa anumang panukalang batas na nagbabawal sa mga lalapit na kamag-anak ng isang opisyal ng gobyerno na sumali sa mga kontrata sa gobyerno. Tiniyak din ni Mr. Malasakit na malinis ang kanyang konsensya at meron siyang delikadesa mula pa noon hanggang ngayon na talagang iniingatan ang kanyang pangalan at integridad. Sinabi pa ng mababatas na unang lumabas ang aligasyong ito noon pang 2018 nang tumakbo siya sa unang pagkakataon sa pagkasenador. Nirecycle na naman na niya noong 2021 habang papalapit ang eleksyon noong 2022 at muling nire-recycle ngayon at kanatunan noong 2024 makalipas bago pa lumipas ang eleksyon. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na NPA combatants na napatay sa enkwentro sa Impasugong, Bukidnon, inihatid sa kanilang pamilya sakay ng military helicopter. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Magkatuwang na naglunsad ng opensiba ang Tactical Operations Group 10 ng Philippine Air Force at Artillery Operations mula sa 4th Field Artillery Battalion sa bahagi ng barangay Dumalaging, Impasugong, Bukidnon na tinagurian ng militar na main camp ng CPP-NPA-NDF. Batay sa impormasyon na nakalap ng militar, isang pinakamalaking kampo ng NPA-MCMRC ang lugar na ayon sa informers ng militar, posibleng may mga nakatanim na landmines papasok sa naturang NPA camps at ayon naman kay 403rd Brigade Commander Brigadier General Sigfred Tobalado, upang maiwasan ang anumang casualty sa ground troops, nag-request sila ng close air support at itong artillery operations. 4 ang nakumpirmang napatay sa naturang operation at pagka-recover na isang high-powered firearms, habang 6 na combined ground forces naman mula sa iba't ibang battalions ang idineploy matapos ang air and itong artillery operations, at dito na na-recover ang 4 na bangkay ng NPA combatants na iniwanan. Sinisisi naman ni Fort Commander Major General Michel Anayron ang umano'y walang kwentang armed struggle ng CPP-NPA dahilan ng pagkakalas ng buhay ng kapwa Pilipino. Tinatawagan nito ng pansin ng mga natitira sa kabundukan na tugunin ang panawagan ng gobyerno upang maiwasan ang pagkakalas ng buhay. Upang mabigyang disenteng libing at mahihatid sa kanilang mga mahal sa buhay, lulan ng Black Hawk helicopter, kinuha ang mga bangkay na napatay na 4 na NPA sa encounter site. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. 1 minuto na lamang bago po alas 5 ng umaga, sisimulan na ngayon ang Kamara de Representantes ang pagdinig kaugnay ng panukalang 6.793 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Isinamito ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso. Sa unang formal na pagpupulong, tatanggap ang House Committee on Appropriations ng briefing mula sa mga membro ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC hinggil sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa at ang mga macroeconomic assumptions na ginagamit ng administrasyon sa pagbuo ng panukalang budget para sa 2026 na kilala bilang National Expenditure Program o NEP. Inaasahan sasalubungin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga membro ng DBCC sa pagdinig ng Kamara na pangungunahan naman ng Chairperson ng Committee on Appropriations na si Nueva Ecija Representative Micaela Angela Mica Sonsing. Magsasagawa ng briefing sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan Jr., Finance Secretary Raul Precto at ang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Eli Romulona Jr. Sa bisperas ng pagdinig, muling iginiit ng Speaker ang kanyang pangako na magiging transparent at inclusive ang deliberasyon sa budget para sa susunod na taon at susunod ito sa mga reformang ipinatupad ng Kamara sa proseso ng pagpapasa, implementasyon at iba pang aspeto ng pagpapatibay ng pambansang budget.
Natapos na ng Kamara de Representantes sa record time na 2 linggo mula sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress noong July 28. Kasabay na ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos ang pag-oorganisa nito. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos, ang agarang pag-organisa ng Kamara ay nagpapakita ng determinasyon ng Kongreso na agad na aksyonan ang mga legislative priorities ng Pangulo para sa bagong Pilipinas. Batay sa mga nagdaang Kongreso, ang pag-organisa ng Kamara ay inaabot ng 1 buwan o higit pa. Kaya't nagawa ng mababang kapulungan ngayong 20th Congress na ay may tuturing umanong isang kolektibong tagumpay. Binigyan din pa ni Kong Sandro na ang mabilis na organisasyon ng 20th Congress ay magbibigay ng oportunidad sa mga mababatas upang tutukan ang mas mahalagang usapin pambansa. Sa pagbubukas ng sesyon, muling nahalal bilang speaker si late Representative Romualdez sa ikalawang pagkakataon na naging leader ng Kamara. Kasama sa nahalal si Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez bilang Senior Deputy Speaker, mga Deputy Speaker at si Marcos bilang Majority Leader na siya ring Chairman ng Rules Committee. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Meron ho tayong bagyong binabantayan. Standby lang ho kayo sa Pag-asa, ha? Paglilipat ng online gambling apps sa iba pang mobile apps, ikinababahala naman ng isang senador. Detalye na balita mula kay Raymond Edpas. RH28 Raymond, good morning. Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Erwin Tulfo sa napaulat na paglipat ng mga online gambling apps sa ibang mga mobile apps matapos ipagbawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang direct link sa kanila ng mga e-wallet platforms. Ayon kay Tulfo, nagdodoble kayod ngayon ang mga online mobile apps sa paglipat sa ibang mobile applications gaya ng Viber, Telegram, Lazada at iba pang apps. Isa sa mga halimbawa na kanyang binanggit ay ang advisory mula sa Bingo Plus na nagsasabi sa kanilang mga customer na madali pa rin silang ma-access. Nakalagay sa kanilang advisory na maaari silang ma-access gamit ang kanilang GCash at Paymaya. Nabanggit din sa advisory na pwedeng maglaro gamit ang Viber. Isa pang aplikasyon na ginagamit para maging accessible ang online gambling ay ang Lazada, kung saan nagbibenta ng vouchers ang Bingo Plus. Ang mga vouchers na ito ay maaaring gamitin bilang credit points para makapaglaro sa kanilang app. Tulad ng ibang produkto sa Lazada, maaaring bilhin ang Bingo Plus vouchers gamit ang e-wallet, debit card o credit card. Pinuri naman ni Senator Erwin Tulfo ang mga e-wallet firms sa pagsunod nila sa 48 oras na ultimatum ng Bangko Sentral ng Pilipinas simula noong August 14 upang alisin ang mga link ng online gambling sites sa kanilang mga mobile application. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Diana, kaya kinakailangan ho talaga ng masusing pagbabantay, matutukan. Maraming mga batas tayo, magagandang layunin, magagandang objective, pero pagka talagang gustong magpalusot, may magpapalusot at magpapalusot. Eto, bigyan ko kayo ng isang classic example ng isang paraan ng pagpapalusot sa batas. Meron pong isang lalaki, hindi naman ho ito sa Pilipinas, sa Taiwan. Noong 2019, dinivorce niya ang kanyang asawa at muli niyang pinakasalan. The same woman, 4 times in 37 days.
Oh, in 37 days, dinivorce niya ng 4 na beses at muli din niyang pinakasalan. Ang layunin po nito ay para ma-maximize yung paid marriage leave. Para lang kasi merong leave may marriage leave dinivorce niya, pinakasalan. Dinivorce, pinakasalan. Okay? Tama ba yon? Maaaring hindi. Pero kinatigan siya ng korte. Bakit? Batas Ganda umaga, Pilipinas! Nagpupuyo sa galit at pagkadismaya ang Pangulong Bongbong Marcos ang makita kung gaano kapalpak ang mga proyekto sa Iloilo City at Kalumpit, Bulacan nang bisitahin niya ito nitong mga nakalipas na ilang araw dahilan sa sumbong ng mga mamamayan. Malinaw na hindi tapos substandard ang pagkakagawa, sira-sira ang mga proyektong dapat sanay nagpuprotekta sa mga komunidad mula sa panganib na dulot ng baha at kalamidad. Sa parehong lugar, iisang kontratista na nagsagawa ng proyekto, pagmamayari ito ng mag-asawang Zara at Curly Diskaya. Ang mading hamon ng Pangulo, panagutin ang kontraktor. Ang sabi ho ng Pangulo, St. Timothy ang kontratista. Kailangan pasagutin kung bakit ganito niya ginawa ang proyekto. Mas mabuti pa dapat pumunta rito daw sa Kalumpit at makita kung gaano kahirap ang buhay na ibinigay sa ating mga kababayan. Sa isang interview noong 2024, inamin ng mag-asawa na nag-umpisa silang yumaman mula na makakuha ng mga proyekto mula sa DPWH noong 2014. Mula sa paggawa ng private homes, wala daw kasing kita doon, nangahas bilang bidder ng DPWH gamit ang lisensya ng iba. Natutulaman daw siya ng konstruksyon mula sa kanyang mga foreman ayon kay Mr. Diskaya. Sa isang interview sa kanya, bilang dahil hindi naman siya isang engineer. At sa sarili niya ring inamin, ngayon daw po ay bilyonaryo na siya. Pero Mr. President, marami ding mga congressman na dati milyonaryo, bilyonaryo na rin ngayon, at sila din po ay mga dating kontraktor. Hinikayat ang Pangulo ang publiko na gamitin ang www.sumbongsapangulo.ph iparating ang kanilang mga reklamo at siya daw mismo ang babasa nito para malaman niya ang nilalaman ng website. Sabi nga ho ng Pangulo, nandyan yung website at maganda yan para makapag-report ang ating mga kababayan. I-report nyo sa akin at i-report naman kay Gob, pati kay Kong, pati sa press, i-report niya para malaman ng lahat kung ano ang nangyayari. Napag-alaman mula July 2016 hanggang December 2017, nakakuha ng 12.3 billion pesos sa kontrata ang mag-asawang Diskaya sa DPWH noong panahon ng Pangulong Duterte, kung saan sila din ay number 1 kontraktor. 2 beses namang nasuspende ng DPWH ang St. Gerard na pagmamayari din ng mga Diskaya. Una noong 2015 nang makumpirmang nagsumite ito ng peking tax clearance at procurement service o sa procurement service. At 2020 na blacklist ang kumpanya dahil sa naantalang school building na nagkakahalaga ng 30 million pesos. 2014 kung kailan una silang nakakuha ng government project kasama si Pacifico Diskaya II sa top 500 taxpayers, kung saan nakapagbayad ito ng kabuuang buwis na umaabot ng 12.7 million pesos. Kasabay din ang pagsasapubliko ng Pangulong BBM sa buong listahan ng mga flood control projects. Isa-isa nang nagpapakita ng suporta mga mayors tulad ni Iloilo City Mayor Treñas, Pasig City Mayor Vico Soto, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakaisa ng Pangulo. Sumama na rin sa kanila si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayan, Ngayon, lumalabas na ang mga ganitong klase ho ng mga anomalya. Sa Mindoro, di ba, meron ding nagsasalita. Mr. President, hindi na ho ito bago. Kasi dito sa DCRH, di ba, every time na bago ipagtibayan ng budget, kinikwento na ho namin na may double, may triple appropriation ang iisang project. Anong justification dito dati ng mga taga-DPWH, DBM? Sabi nila, justified naman yan kasi continuing allocation lang yan. So ang hamon ngayon, Mr. President, sa 2026 ba, wala ng double, triple appropriations? Maganda umaga, Pilipinas!
Kakasuhan ng pamahalang lokal ng Bulacan ang mga kontratistang nasa likod ng palpak na flood control project sa lalawigan. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, ipinag-utos na niya sa Provincial Legal and Engineering Office na busisiin ang mga naturang proyekto. Isang ko na ang ating ang ating PA, ang ating ang ating PLO, ang ating Provincial Legal Office, ang ating Provincial Administrator. Inatasan ko sila na alamin ngayon kung paano, at inatasan ko Engineering Office na mag-ocular inspection at malaman kung ano-ano yung mga project na ito. And then, ipapasa ko sa legal at pag-uusap-usapan namin. At sabi ko, pag-usapan niyo muna at i-issue ako ng executive order regarding dyan. And then, didemanda natin yung mga responsible dyan. Demanda natin yung mga kontraktor na yan. At ibinunyag din ni Governor Fernando na may natanggap na ulat ang Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa mga kontratistang namemeke ng completion report kasunod ng isang inspeksyon nito sa Kalumpit, Bulacan. Paglilinaw ng gobernador, walang alam. Walang alam ang provincial government sa mga maanumalyang flood control project sa lalawigan dahil di pinabulisan niya ang nangangasiwa ng mga ito. Nagulat ako, sumakit ang ulo ko. Napakarami pala. Actually, walang submission sa akin, di man pinaalam sa akin. Mga ganyan pala kaming project ay mostly shocked nung nagdalaw kami ng Pangulo. Nung dumalaw ang Pangulo at binisita niya, nag-ocular inspection siya. Nung nakita namin nakita namin ng Pangulo, pag kilipoy mo yung semento, ay nadudurog sa kamay. Kulang sa semento, maraming buhangin. Yun ang nangyari. Nakita-kita yung katipiran. Tapos, then, pag-alaman ko sa Pangulo na sinambit sa kanya, report sa kanya, submission na completion. Tapos na. Yung pala, hindi pa tapos. Nasa sa inyo kung maniniwala ho kayo na hindi alam ho ng local government yung nangyayari sa kanyang lugar. Kasi kung ikaw ho ay mayor at ikaw ay governor, ikaw ay congressman, at hindi mo alam ang nangyayari sa inyong lugar, parang sinabi mong hindi dumaan sa inyo, hindi bumisina, hindi tumimbre man lang. Magandang umaga sa mga komisyoner na politiko. Lelang yung pangot. Pinag-uuto nyo kami, hindi namin alam Magandang umaga, Pilipinas! Lahat yan dumadaan ho sa inyo. Shinel Dominguez mula sa Pag-asa, magbabalita sa atin sa lagay ng panahon. Ma'am Shinel, kumusta na si Waning? Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Ito po si Waning ay tuluyan po naging isang ganap na bagyo kaninang 2 a.m. po. Pero ito yung huling namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes at may taglay na lakas na hangin 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito yung kumikilos north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So ngayon po wala naman po itong direktang epekto sa anumang parating na ating bansa at kaya wala rin tayo nakataas na anumang tropical cyclone wind signal at palayo naman din po ito ng bansa po natin. Meron din tayong bagyo sa labas ng ating PAR pero wala rin itong nakikita na chance na pumasok ng Philippine Area of Responsibility pero yung trough or yung extension nito naasahan natin magdadala ng makalat-kalat na pag-ulan dito sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila, maaliwalas na panahon ang ating aasahan. Pero asahan din natin magiging mainit at malinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandaling ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Yan po muna latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shinel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Shinel, lalakas? Yes po. Lalakas pa ta? Sa kita po hindi po, tropical depression lang po yung kanyang category. Okay. Yung papasok pa? Ay hindi, nakapasok na yata ng power line. Wala naman po. Wala po sila, yung dalawang bagyo po na binabantayan po natin, wala pong direktang epekto naman din po. Hindi din po nakikita natin na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan po. Pero palalakasin si Habagat. Ito po yung nasa labas po ng PAR po natin. Siya po yung humihila ng habagat.
Kaya po siya, doon po napupunta yung habagat po natin at sa Palawan lang po nakakakita tayo na may epekto po yung habagat po natin. So, wala pong enhancement na nakaka-apekto po sa bansa natin. Ayan, tama-tama. Kasi ngayon pa naman babalik din yung ibang mga estudyante sa klase. Oo. Ma'am Chanel, thank you. Magandang umaga. Salamat din po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Tanong mo pong lakad natin ngayong araw nito. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol is especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay may buntag sa mga tigpaminaw nato diya sa Bayawan, sa Negros Oriental. May nga aga sa mga kuturanta na and halong kamo halong kamo permanente para hindi ta madisgrasya ba. Kinakailangan mag-ingat tayo lalong-lalo na pagka ganitong may masamang panahon. Samantala, bago tayo mag-commercial break, eto muna yung babasahin ho namin balita sa inyo. Sinintensyahan ng mahigit 100 taong pagkakakulong, 100 years, ang dating Quezon City Councilor na si Dante de Guzman dahil sa kasong graft at malversation. Si de Guzman ay pinatawa ng kabuang 128 years ng pagkakakulong dahil sa 16 counts ng graft, habang 160 years naman para sa 16 counts ng malversation. Gayunman, magsisilbi lamang si de Guzman ng 40 taon sa pitaan na linsunod sa maximum period of imprisonment na nakatakda sa penal system ng bansa. Maliban sa pagkakakulong, hindi na rin siya maaari pang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan, hindi na rin siya maaari makatanggap ng retirement at gratuity benefits. Napangkalamang nasa 361,500. 361,500 ang kabuang halaga ng pondong inilabas ni de Guzman para sa umano'y sahod, performance, incentives at Christmas bonus ng mga GOS employees ng kanyang tanggapan noong 2019. Ulitin po natin. 361,500 ang kabuuan ng pondong inilabas ni de Guzman para sa umano'y sahod, performance, incentives at Christmas bonus ng mga GOS employee sa kanyang opisina noong 2019. Sana naman yung mga nag-implement ng mga ghost projects, hindi lang ganito ho ang abuting sintensya. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Palmones, maganda umaga, Pilipinas! na makalipas ang alas 5 na umaga. Nakalikha ng AI-powered human washing machine ang isang Japanese science company na Mirai Ningen Sentakuki. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan sa Japan. Idinisenyo ang nasabing washing machine na may dalawang layunin. Una, i-relax o paliguan ng taong naglalaba. At pangalawa ay maglaba gamit maglaba ng damit sa loob ng 15 minuto. Ito daw, ganun na yung technology. Sa pamamagitan ito ng pagpasok ng user sa loob ng capsule washing machine, dito ay monitor ang kanyang physical at emotional status. Ito ang pagbabasehan ng machine kung gaano ang video at music na kanilang ipi-play depende sa mood ng user. Kung sa ring i-adjust ng machine ang temperatura ng tubig at pressure. Ito para sa mga tamad maligo. At iba naman ligo, kinatatamaran na ngayon ng mga Hapon. Di naman. Actually, pagka malamig yun, medyo tamad silang maligo. Naspo lang muna. Ito, naka-invento sila ng isang technology para sa mga tamad maligo. Ay, sa mga hindi o galing maligo ng umaga, ingat na kayo sa putok.
Baka bukas makalawa, wala na kayong kaibigan, tsaka sa opisina, bili na lang kayo nito, human washing machine. Magandang umaga, Pilipinas! Wala pa ba si Diskaya ang ganyan? Daming sasakyan ni Diskaya, Na-cover din ito bago mag-eleksyon, di ba? Pinagmalaki niya. Dami yung sasakyan, mahigit 100 ng mga matataas na klase ng matataas na klase ng mga sasakyan. Oo. Collector pala siya ng gano'n, Yung mga matataas na, yung mga, hindi naman vintage yung iba eh. So, mga, high-end lang talaga. Yung mga sasakyan. Ngayon, di pa ba nagbibenta? Hindi ba siya nagbibenta? Hinahabol na ng BIR eh. Ay, BIR dami nitong dapat na maimbestigahan, lalong-lalo na yung mga kontraktor na nagsiyaman. Yung nga pala ano nangyari doon sa yumaman dahil doon sa mga cat-eye na yan, Di ba natin naimbestigahan din yun? Balita namin, isa rin yun sa mga malalaking kontraktor eh. Tsaka pinangangalandakan nito friend niya ang isang napaka makapangyarihang kongresista ngayon, Nagpahayag ng buong suporta si Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union sa panawagan ng mga pangunahing business group sa bansa na muling pag-aralan ng Korte Suprema ang desisyon nitong nagbabasura sa impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Ortega na ang apila ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Integrity Initiative at Justice Reform Initiative ay malinaw na sumasalamin sa mga pangamba ng publiko sa paghina ng transparency at accountability sa pamahalaan. Sa kanilang pinagsamang pahayag, hinimok na business group ang Korte Suprema muling kampanan ng tungkulin nitong ipagtanggol ang konstitusyon. Binigyan din nila na ang naging desisyon ay maaaring makasama sa rule of law, makabawas sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan at makapagpahina sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Iginit din ni Ortega na ang impeachment ay hindi dapat gamiting sandata sa politika kundi isang mahalagang mekanismo upang mapanatili ang transparency at pananagutan sa gobyerno. Una nang ibinasura ng Korte Suprema ang kaso dahil sa manoy paglabag sa one-year bar rule matapos na maihain ang ikaapat reklamo noong Pebrero ng 2025. Pero ayon naman sa mga negosyante, mali ang basa ng Korte Suprema dahil hindi dapat bilangin ang mga naunang reklamo na hindi naman umabot sa House Committee on Justice. Presyo ng gulay sa Port Avenue, Caloocan muling nagtaasan. Nandun si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, mamalengke muna tayo. Maibutag Del, mabibigla ka dahil nung matapos yung pag-jet supply at muling tumaas yung mga presyo ng mga gulay. Dahil itong kalabasa ko Del ay yung 15 presyo nitong nakarang araw. Muling tumaas sa 70 pesos yung bawat kilo. Yung itong repolyo, umabot na ng 200 bawat kilo. Ang carrots, yung dating 120, umabot na 180 pesos. Ang pechay bagyo, nasa 180. Ang Tagalog, ito naman yung bumaba. Itong pechay Tagalog, nasa 100 pesos mula sa dating 150. Ang patatas, 60 pesos, bumaba. Ang siling labuyo ko Angel, pumapasak na ng 600 pesos bawat kilo. Bumaba ito ng 350 noong araw ng Biyernes. Yung araw na ito, muling tumaas dahil ayon sa mga vendor ko Angel, kahit tapos na yung bagyo, pero kapos sa supply ng mga gulay at hindi pa raw namumunga yung mga nakarang mga hinarbisat, hindi pa nasundan kaya muling tumaas. Ang siling panigang ay 350. Ito naman yung bumaba ng 50 pesos bawat kilo. Yung broccoli ay tumaas na rin hanggang 300 pesos. Ang siling makopa yung bell pepper umabot 400 yung bawat kilo kaya Del. Pero sa mahilig sa pinakbet, itong ampalaya mula sa dating 300, ngayon 120 pesos. Ang kalabang yung iba pang mga gulay tulad ng kamatis, ito naman yung tumaas ng halos 30 pesos ulit. Na dati ay umabot na ito ng 40 to 50, ngayon meron ng 80 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng isda, ang bangos, ito yung bumaba na kunjel dahil nasa 220 pesos na lang yung bawat kilo. Ganon din ang galunggong, 220. Ang tambakol, nasa 270 na lang mula sa dati 350.
At pang calamaris na pusit ay 260. Yung shrimps, yung medyo kaliitan ay 480. 800 yung pinakamalaki. At samantala sa presyo naman ng mga karne, ang manok nasa 220 ang bawat kilo rito, habang ang baka ay nasa 440. Ang presyo naman ng prose na baboy, yung mga gustong prose kung talagang medyo namamahalan, makakabili tayo rito ng 280. Yung pork chop, 340, ang giniling 340, ang pataw ng 260, ang pataw ng 320, ang liboy na natiling 400 pesos yung bawat kilo. Sa mahilig sa kambing, nasa 500 pesos sa bawat kilo, 460 sa ulot pa, yung pampapaitan, 250 pesos sa bawat kilo. Sa presyo na bigas, meron ng 32 at pinakamahal 70, ang dinorado 80, ang malagkit na medyo yung hindi ganong presyo o hindi ganong bago, 80 pesos yung bagong harvest na napakaputi. Nabibili ko yung gel ng 100 pesos sa bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa dito sa Port Avenue sa Caloocan. RS23, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 31 na makalipas sa alas 4 umaga ay Mayor Sena Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Maganda umaga po, ha? Professor Andy Pereira, happy viewing. At maganda umaga din po sa kay Ambassador Harry Angping, ha? Justice Energito ng Sandigan Bayan. Good morning ho sa inyo, ha? At saka syempre kay Justice Max De Leon, ha? Good morning din po sa inyo. Sa lahat ng ating mga kababayan na nagbabalak pabalik ng Pilipinas, magpasalubong ho tayo ng imported, ng lokal na tsokolate. Imported na tsokolate. Dapat nga huwag ng tangkilikin ho natin gawang atin. Ha? Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate, ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate po ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DOST at ng DTI. Ha? Kaya lang hindi po ito available sa mga grocery stores, sa mga supermarket. I-check ho ninyo i-text na lamang ho ninyo ang 0919-095-5935 o dili kaya sa mga pasalubong center. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya ating dapat na tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Sinangayuna ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila Congressman Joel Chua ang panawagan ng mga pangunahing business group sa bansa na suriin ng Korte Suprema ang naging desisyon nito na nagdedeklara na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Giniti Chua na dahil sa desisyon ng SC, hindi na mapapanagot si BP Inday kaugnay ng 612 million pesos na halaga ng confidential fund na pinondohan ng buwis ng taong bayan. Maliban na lamang kung muling magsasampa ng impeachment case ang Kamara. Binigyan din pa ng mababatas na inamin mismo ng Korte Suprema na hindi nito nilutas ang usapin ng pananagutan at hindi rin nito pinawawalang sala si BP Inday sa mga paratang laban sa kanya. Sa desisyon noong July 25, ipinawalang bisa lamang ng Korte Suprema ang inihaing impeachment complaint ng Kamara noong Pebrero 5 na nilagdaan ng 215 congressmen dahil sa umano'y paglabag sa due process at 1-year bar rule. Maganda umaga, Pilipinas! Mekaniko patay sa pamamaril sa Minalaba, Camarines Sur. Detalye ng balita mula kay Ruel Saldico. Diyos maringaga, Ruel. Diyos Marinaga, Kuya Angel, dead on the spot, isang mekaniko matapos ito pagbabarili ng lalaking nakamotorsiklo sa barangay Mataurok sa Minalabak, Camarines sa pasado alas 11 ng tanghali kahapon. Ayon sa inisa ng ulat ng Minalabak Municipal Police Station, nakarinig ng potok ng baril ang mga residente sa barangay kung saan ito ay nadiskubring nakabulagta na ang mekaniko na wala ng buhay at duguan habang nakandusay sa kalsada. Patuloy ngayon na pinaghahanap ng mga kapulisan ng sospek sa nangyaring shooting incident.
Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos sa mga taga Bicol. Ano ba? Okay. Standby now. Si Ruel. Mabalos Ruel. Maganda umaga, Pilipinas! Kulang ka ng tulog rin, ha? Kaya ka nagkakaganyan. Sinasabi ko sa iyo, dapat sa iyo nag-uultabayo. 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong Kapuluan. Handa naman ang PLDT Incorporated na maghain ng reklamo sa Korte Suprema sa Korte sakaling tuluyang may sa batas ang panukalang Konektadong Pinoy Act. Ayon kay PLDT Senior Vice President at Corporate Secretary Marilyn Victorio Aquino, umaasa silang hindi ito pipirmahan ng Pangulo upang maging ganap na batas. Paliwanag ni Aquino, maraming constitutional issues ang panukala. Marami rin na niyang benepisyo ang mga data transmission providers na hindi naman ibinibigay sa mga telco. May tuturing din na niyang discriminatory ang panukala para sa mga kasulukuyang telco sa bansa dahil kailangan bukas nito ang kanilang network assets para sa mga bago. Ibig sabihin, hindi na niya kailangang magtayo ng infrastruktura ng mga magiging bagong telco players dahil i-access lamang ng mga ito ang assets ng mga kasalukuyang telco. Bonsod nito ang pila ni PLDT Chairman at Chief Executive Officer Manuel Pangilinan sa Pangulong Bongbong Marcos, ibito ang naturang panukala. Dito Pangilinan, walang kasiguruhan ang panukala na magpapatuloy ang operasyon ng mga bagong telco firms anuman ang maging kalagayan ng bansa. Hindi gaya nila na nagpapatuloy anuman ang kondisyon ng Pilipinas. Bukod sa PLDT, una nang nanawagan sa Presidente ang Globe Telecom Incorporated, Andito Telecommunity Corporation, ang Converge ICT Solutions Incorporated. Lahat sila ang hinihirit ibito ang naturang panukala. Pero ang sabi po ni Secretary Aguda ng DICT nung makausap natin, sabi niya hindi, mas maraming benepisyong pakikinabangan ang taong bayan dahil po sa konektadong Pinoy Bill na hanggang ngayon ay hindi pa nga po napipirmahan ng Presidente dahil sabi niya mas magiging accessible at mas magiging competitive ang telco industry kapag niluwagan o ipinasa ang naturang batas. Nakita ho ninyo. Siyempre, sinong magpuprotekta dun sa kanilang current business? Di yung incumbent na mga negosyante na sinasabi ho naman ng DICT, makikita na ba natin? Di ba? Pupugak-pugak pa rin, moderno na. Punta ho kayo ng ibang bansa, ang ganda ho ng kanilang telco. Dito sa atin, ang tindi ho ng problema. Kita naman ninyo, nagre-report lang ho dyan sa ilang kalapit bayan sa Metro Manila, di ba? Ang sama ng signal. Ganyan ho ang serbisyong ipinapangako nitong mga tumututol dito po sa Konektadong Pinoy Act. Pagandahin nyo na kasi serbisyo nyo para, di ba? Hindi na tayo mag-isip ng pagpapasa ng mga ganyang klase ng mga panukala. Maganda umaga, Pilipinas! Umarangkada na ang konstruksyon para sa itatayong kauna-unahang osmotic power plant sa Japan. Lain ng planta na makapag-generate ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng salt concentration sa pamamagitan ng seawater at saka ng freshwater. Ulo? May ganun? Ayon sa Fukuoka District Waterworks Agency, ito ang next generation renewable energy na walang nilalabas na carbon dioxide, hindi maapektuhan ang lagay ng panahon o ang araw. Oras na matapos ang konstruksyon, inaasahang makapag-generate ito ng 880,000 kilowatt hours kada taon. Kita ho ninyo, ha? Osmotic power plant. Iba talaga ang mga Hapon, di ba? Ganun sila ka-advance pagdating ho sa teknolohiya. Kampanya laban sa illegal gambling pinalakas ng NCRPO. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuyang Angel. Mahigit 700 katao ang nasukol ng National Capital Region Police Office sa pinalakas nilang kampanya laban sa illegal gambling. Mula lamang ito sa 387 operasyong ikinasa ng hanay mula August 1 hanggang 15 kung saan nangunguna ang Northern Police District na naka-aresto ng 300 katao sa 138 nilang operasyon. Sinundan niya ng Manila Police District na naka-aresto ng 269 na katao sa 116 na operasyon habang 153 naman ang napusasan ng Southern Police District sa 52 nilang operasyon. Ayon sa NCRPO, nagkaangklang pinalakas nilang kampanya sa direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III na tuntunin ng mas malalim na ugat ng iligal na sugal. Idiniin ni NCRPO Director Major General Anthony Abilin na higit pa sa mga numero, malinaw na hindi naligtas na kanlungan ng mga illegal gambler at operator ang National Capital Region. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Isinusulong naman ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang mandatory random drug test para sa lahat ng mga opisyal at mga empleyado ng Senado. Kaugnay ito ng aligasyon na gumagamit ng marijuana ang isa sa staff ni Senator Robin Padilla. Ang tinukoy nga daw po ay si Nadia Montenegro sa mismong banyo ng gusali. Ayon kay Soto, ginawa na ito noong pang 2018 na linsunod sa Republic Act 9165 at dapat agad na ipatupad muli upang mapanatili ang integridad sa serbisyo publiko. Pansamantalang nakalib si Montenegro habang iniimbestigahan at binigyan siya ng hanggang August 19 para magsumite ng paliwanag. Mariin niyang itinanggi ang paggamit ng marijuana at sinabing vape lamang ang dala niya. Samantala, sumailalim na sa drug test o sasailalim sa drug test ngayong araw si Senator Juan Miguel Zubiri at ang kanyang buong staff habang nanawagan din ng Senate Majority Leader na si Joel Villanueva ng random drug testing upang mapalakas ang tiwala ng publiko. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang mga kasukasuan, nagkakaringkel, humihina ang mga kalamnan? Epekta po yan ng ating pagkakaroon ng additional age. Ayan, ayoko sabihin pagtanda, maraming tinatamaan. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw at sigla. Gaganda with proper diet and exercise. Hanapin po ninyo sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5 na inilusad ng Department of Education ang programang DepEd Heroes. Ito po ay naglalayong kilalanin ng mga guro, magulang at mga community partner na nagsisilbing tahimik na bayani ng edukasyon. Ayon kay Education Secretary Sara Angara, napapanahon na para kilalanin ang kanilang kabayanihan hindi lamang sa isang araw kundi sa buong taon. Kitang kalihim, hindi tumitigil ang tungkulin ng mga guro, volunteer, school head, mga education partner, kung kaya't dapat na hindi rin magbakas ang pasasalamat sa kanila. Ilan sa mga binigyan ng pagkilala ay sina Maria Lourdes Rola, Master Teacher 2 ng Caloocan High School. Si Dea Gabas sa Sulayaw, Parent Volunteer mula naman sa May Bangkal Elementary School sa Rizal. Sa pamamagitan ng programang DepEd Heroes, umaasa ang ahensya na mas marami pang individual ang mabibigyan ng pagkilala tulad ni Rola at Sulayaw, na bagamat hindi laman ng balita ay tahimik na lumilikha ng positibong pagbabago sa ating komunidad. Congratulations dito po sa ating unang mga winners ng DepEd Heroes. Walang sapat na guidance counselor ang mga pampublikong paaralan kaya hindi agad natutulungan ang ilang kaso ng bullying. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo, ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture, may inilaan ng pondo
ang Department of Education sa ilalim ng 2026 proposed national budget. Nakaragdagang 10,000 guidance counselors. Ba dami ha? Aminado naman si Romulo na kulang ang bilang ng mga psychologists at guidance counselors para matulungan at matugunan ang pangangailangan ng mga estudyanteng under depression. Ano ha? O nagkakaroon ho ng mga matitinding stress. Ano ha? At ang kabuang bilang po ng mga eskwela nasa ilalim ng DepEd ay 47,000. May kita sa budget po ngayon, nakita ko sa budget message. In fact, merong karagdagan na more or less 10,000 na items muli para sa ating mga guidance counselors para makapaghikayat pa na sumama po because we have 47,000 DepEd schools eh. Sa totoo, kulang na kulang po talaga ang numero ng psychologists and guidance counselors. Kaya sa totoo, talagang kailangan pagtulungan po talaga ito. Noon pa ho dapat na-address yan. Ako ngayon, nakakalungkot ho talaga. Makikita ho ninyo yung ilang mga magulang na nagkikwento, no ha? Nakikita na lang nila sa My Day ng kanilang mga anak, naglalaslas yung bata. May tuturing ng bullying o pangharas o pananakot online batay sa ginawang amyenda ng Congressional Commission on Education ang harassment sa eskwelahan. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo, ang chair ng House Committee on Basic Education, karamihan ng insidente ng bullying sa mga estudyante ay nagsisimula online bago pa man nauwi ito sa pisikalan. Inamin naman ni Romulo na nakakaalarma ang sunod-sunod na krimeng kinasasangkutan ng mga mag-aaral sa loob man o labas ng paaralan. Sa inamyendahang EDCOM, dapat maging mabilis ang aksyon ng mga guro sa bullying cases at huwag nang hintayin pang makaabot ito sa prinsipal ng eskwelahan. Simple na po ngayon. Una, expanded na po kasi para maliwanag po sa lahat. Pati yung mga online, yung mga text messages, kung ano man sa social media, kasama na rin po yan sa bullying sa ating mga mag-aaral. So lahat po 'yon ay may katumbas na po 'yon na responsibilidad. At syempre po sinimplify na po para agad-agad hindi na kailangan magpatawag pa ng committee, agad-agad ay nandoon na po para manipat-tapad at mapag-usapan agad kung ano 'yung nangyayari. Sa mga magulang, pagka alam naman nating bully yung ating anak, huwag na nating kinukonsinti. Yung iba sabi niya, hindi, tinuturuan ko lang yung bata na kapag sinaktan ka, gumanti ka. Diba? Nakikita mo yung anak mo, sing laki ng higante, ang kalaban ni Bulilit, parang David and Goliath ng labanan, sasabihin mo diba? Tinuturuan ko lang yung anak ko na gumanti. Kahit pagka, sus ko. Tsaka pagka babae, huwag nyo namang maliho yung ganong klase ho ng mindset. Nagtuturo ho kayo ng cultural violence, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! Labinapat, arestado, isang minor de edad nasagip sa scam hub sa Parañaque. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, nasukol ng Criminal Investigation and Detection Group maglating 4 na kataong naaktuhan mismo sa loob ng kung tawagin ay Online Task Job Scam Hub sa lungsod ng Parañaque. Sa report na tinanggap ni CIDG Acting Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, kapatid kabilang sa mga naresto ay isang Chinese national na siyang mismong manager ng operasyon. Nasagip din sa loob ng scam hub ang isang minor de edad na kaagad i-turn over sa pangalan ng Department of Social Welfare and Development. Ay kay Abrahano, nag-ooperate ang group bilang on-task provider sa Telegram kung saan narang account ng site sa Pilipinas. Pagkapos mag-alok ng serbisyo, gaya ang pag-like sa page ng mga hotel, halimbawa, dito na maniningil ang mga suspect papasok sa cryptocurrency account ng Chinese. Maliban dito, nangangako rin pag-investment sa naturang cryptocurrency accounts ang mga salarin dahil ng pagkalugi ng ilang biktima. Nasabat sa operasyon ang hindi bababa sa 70 unit ng desktop computers, mga ID at iba pang mga papeles. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, anong role ng minor? Kasama siya, Kuya Angel, doon sa nagsisilbing workers. Ganun? Sa nasabing online scam hub, Kuya Angel. Ilang taon na yung bata na minor? Ay, hindi lang nabanggit exactly kung ano yung edad at maging yung identity, pero definitely doon sa mga nakuha, oo, pero dahil nga minor de edad,
ang kanyang kalalagyan o kalalagyan ay DSWD custody. Angel. Hindi, kaya ako natanong, ibig sabihin pala itong mga scam hub na ito, nagre-recruit na rin ng mga teenager, ng mga minor de edad, di ba? Gaya na nga, Angel, dito sa iba nating mga info, 17 years old itong female minor victim. At kasama siya dito nga sa mga kagaya ng nabanggit mo, nare-recruit para magtrabaho at maabuso dito sa mga scam hub ngayon, Kuya Angel. Okay, maiba nga pala ako. Kamusta na si Secretary John Vic at saka si General Nick Torre? Mukhang stand-up pa sa desisyon ni Angel. Mamaya malalaman natin dahil mukhang haharap naman sa regular na Monday press briefing ang PNP chief kung anong maghihatol. Lalo na doon sa mga sa mga order na reverse. Nagkakaiba itong dalawang opisyal. Mag-usap lang mo sila. Diba? Gayahin nila si Bella at saka si Commissioner Ariel Nepomuceno. Privately na lang nag-usap, para nagkasundo, Pwede naman 'yan. Hindi yung nag-aaway sila sa publiko. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, Angel Parosa. Magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, batiin ko lang yung crew ng Philippine Airlines, yung PAL crew, PR507. Ayan, napatungo ng Singapore. Sina Ma'am Evelyn Cruz, si Bong Dolor, Mike Macaraeg, Shiba Shapi, Eder Mangubat at April Tumalia. Ayan, good morning po. Doon sa mga pinababati kayo ni Jerry Baha at saka ni Anthony Taberna. Itong crew ng Philippine Airlines flight PR507 papuntang Singapore. Ma'am Evelyn Cruz, ang aga nyo nung palang gumising. Ay, paano po? Paalam na ho tayo. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa aral na iniwan sa atin ng Chinese philosopher na si Xuanzhao. Ang sabi niya, ito po si Xuanzhao ay kilalang influential philosopher noong 4th century. The petty thief is imprisoned, but the great thief becomes a feudal lord. Ibig sabihin po yung nangyayari ngayon, noon pa man nangyayari na, alang pagbabago. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, 6 na umaga.